Lumaki sa mahirap na pamilya si Luisa. Maliban sa salat sa perang panustos sa pagkain, pinagmamalupitan pa silang magkakapatid ng kanilang madrasta o iyong pangalawang asawa ng kanyang ama. Namatay sa panganganak ang kanilang ina noong magbuntis ito sa ikatlo niyang kapatid. Kawalan ng tamang nutrisyon at tamang pag-aalaga ang sinasabi ng karamihan na dahilan kaya hindi noon na itawid ang panganganak. Makalipas lang ang 2 buwan ay nag-uwi ng isang babae ang kanilang ama. Unang tingin pa lang noon sa kanila ay nakataas na ang kilay. Ayoko ng mga suwail ng bata, ha? At kahit dalaga ka na, Luisa, ay susunod ka dapat sa gusto ko. Dahil pagkakamali ng isa, ay pagkakamali ng lahat. At kapag may sumuway sa mga utos ko, ay hindi ko kayong lahat papakainin ng buong maghapon. Malinaw ba? Mataray na wika pa noon. Opo. Sagot ni Luisa at ng 2 kapatid na sina Elmo at Sandro. Ang buong akala ni Luisa ay madi-discourage ang kanilang ama sa ipinapakitang katarayan ng babaeng kasama noon. Pero kabaliktaran ang nangyari. Sabi pa ng kanilang ama, Tama yan, sweetheart. Kailangan talaga ng mga yan ng totoong disiplina. Sinturunin mo kapag nagpasaway. Spoiled kasi ang mga yan sa nanay nila na masyadong mabait. Kaya may katigasan talaga ang ulo ng mga yan. Narinig niyo ang sinabi ng tatay niyo. Magbibilang kayo ng latay sa buong katawan kapag may matigas ang ulo sa inyo. At mula ngayon ay tatawagin niyo akong Tita Vicky. Opo, Tita Vicky. Halos magkakasabay silang sagot. Dati pa naman ay kalbaryo na ang buhay ni na Luisa at ng kanyang mga kapatid dahil sa kahirapan at sa kanilang masamang ama. Mas lalo pang naging kalbaryo noong dumating sa buhay nila ang kanilang madrasta. Pinapahinto sila nito sa pag-aaral at pinagtatrabaho sa isang tindahan na kamag-anak noon ang may-ari. At ang masaklap dahil wala silang sahod, ang kanilang madrastang si Tita Vicky ang kumukubra ng sahod nila kada kinsenas. Kaya tila mga alipin ang mga kinahinatnan nilang magkakapatid. Isang araw, pagkalabas sa tindahang pinagtatrabahuhan at nasa gilid ng kalsada, naglalakad ang 3 magkakapatid. Nang may dumaang tricycle, tapos sumilip ang sasakyan sa loob. Isa iyong babae at lalaki. Sinabi pa noong babae, Luisa, kayo yan? Tita Malu, opo, kami po to. Manong, ihinto mo nga ang tricycle at isasakay natin ng mga batang ito. Wika noong babae na nagngangalang Malu. Tapos lumapit ang kasamang lalaki doon sa likuran ng driver para maisakay sa loob. Pagkarating sa bahay ng lola nila Luisa, ay doon na nila ikinwento ang lahat. Galit na galit naman ang kanilang tiyahin sa pinagagawa ng kanilang ama sa kanila. At kahit gusto man nitong kupkupin ang 3 ay mahirap din para sa kanila. May 2 anak rin kasi iyon na pinag-aaral at ang income naman ay sakto lang talaga sa pangangailangan nila. Magigipit na sila kung magdadagdag pa sila ng bibig na papakainin. At 3 pa. Nakiusap ng todo si Luisa na kupkupin na lang sila ng kanilang tiyahin pero tumanggi ito. Hanggang sa sabihin ni Luisa sa mahinang boses, Tita Malu, baka po pwede niyo akong ihanap ng lalaking gustong mag-asawa ng bata. Kaka-18 ko lang po noong nakaraang buwan. Hindi rin ako nagkaka-boyfriend kahit isang beses. Ang sabi ng mga kakilala ko, pwede raw ibenta ang tanghal sa malaking halaga at may mga mayayaman na bumibili ng ganon. Sigurado ka, Luisa? Gusto mong ibenta? Opo, tita. Gusto kong ibenta at makakapag-asawa dapat. Asawahin na rin ako noong makakabili sa akin. Pare-pareho kaming walang mararating kung hindi kami aalis rito. Gusto ko pong makapag-aral ang mga kapatid ko at
makapagtapos para hindi sila maging katulad ko o maging ng mga magulang namin na naghirap dahil walang natapos. Saglit lang, Luisa, ha. Kakausapin ko si Tito Henry mo. Siya kasi ang maraming kaibigang mayayaman na may edad. Baka may mahanap siya. Wika noon, tapos iniwan na sa sala saglit si Luisa. Ang kanyang mga kapatid naman ay nasa bilog na lamesa, nagmemeryenda ng tinapay at kape. Makalipas ang 15 minutes ay bumalik na sa sala ang tiyahay ni Luisa. Ano pong sabi ni Tito? May tinawagan siyang kaibigan. Hindi ito binata, ha? Balo ito. May 2 anak pero parehong nasa abroad na. Ang lalaki naman ay nasa 57 na ang edad. Hindi kagwapuhan, medyo bulol nga magsalita, pero mabait naman at mayaman. Buy and sell kasi ng mga bahay ang hanap buhay nun. Yun bang bibili siya ng mga bahay na luma tapos ipapaayos niya, pagagandahin bago ibenta sa mas mahal na halaga. Iyon ang nagpayaman sa kanya. Ano, okay na ba sa'yo yun? Tandaan mo, habang buhay mo na makakasama ang matandang iyon, wala nang atrasan dahil magpapakasal rin kayo. Opo, Tita Malu, naiintindihan ko po. Hindi na mahalaga sa akin ang sapitin ng buhay ko. Ang mahalaga ay mabigyan ko ng kinabukasan ng 2 kong kapatid. Okay, sige. Umuwi na kayo ngayon. Bukas ay susundin ko kayo sa bahay nyo. Magpa-file tayo ng reklamo sa pulisya para sa pagmaltrato sa inyo ng inyong madrasta. Pati ng mga pagtatrabaho sa inyo ng mga kapatid mo at siyang kumukuha ng sahod nyo. Tapos sa susunod na linggo ay luluwas na tayo ng Maynila. Okay po, tita. Maraming salamat po. Masayang sagot pa ni Luisa at nagsiuwi na sila ng kanyang mga kapatid. Pagkarating nila sa bahay ay nakaabang na sa kanila ang madrasta habang hawak ang sinturon. Sabi lang ni Luisa sa mga kapatid, Elmo at Sandro, huwag niyong sasalagin ng mga hampas niyang sinturon na. Hayaan niyo lumatay sa katawan niyo at magkasugat. Para bukas pagdating sa police station ay may ebidensya tayo ng pananakit sa atin ni Tita Vicky. Kapag hindi niyo ginawa itong sinabi ko, maiiwan kayo rito sa kanya. Sasama na ako kay Tita Malu sa Maynila. Okay po, ate. Sagot pa ni Elmo. Sabi naman ni Sandro, Kuya Elmo, natatakot ako, masakit yun. Tiisin mo lang, bunso. Kailangan talaga masaktan tayo at magdugo ang latay ng sinturon para siguradong may papakulong natin si Tita Vicky. Okay, huwag kang matakot. Katabi mo si Kuya. Magkakasama tayong aalis dito kapag tiniis mong sakit. Opo, Kuya. Sagot pa ng bunso. Pagkarating sa pinto ay sinabi agad noong kanilang madrasta, taas ang kamay. Sigaw noon, sabay isa-isa silang pinaghahampas ng sinturon. Wala iyong pili, kahit saan matamaan. Si Luisa ay nagkaroon ng malalaking latay sa binte, braso, hita, likod, sa harapang bahagi ng katawan, pati na sa muka. Medyo nagdudugo pa nga ang kanyang labi dahil sinampal siya noon kaya pumutok ang labi niya. Ang 2 kapatid niya naman ay puno rin ng latay sa katawan, samantalang sa bahagi naman ng kanilang tiyahin na si Malu ay naisip noon na baka totoo nga ang sinasabi ni na Luisa na sasaktan sila ng pisikal sa gabing iyon. Dahil ginabi sila ng uwi, hindi rin naman tumatanggap ng paliwanag ang kanila madrasta. Ang batas niya ay siyang dapat masusunod. Walang rason na pwedeng sumali noon. Henry, tara samahan mo ko. Kinakabahan ako eh. Hindi ako mapalagay. Mukhang may hindi magandang mangyari sa mga bata. Agad namang kumilos ang asawa. Pagkarating nila sa bahay nila Luisa, ay naririnig nila ang malalakas na tunog na hampas ng sinturon. Kaya agad nag-on ng kamera ng cellphone si Malu at sumilip sa bintana.
Nakita niya ang pagkastigo ni Vicky sa mga bata at kay Luisa. Lahat ng kanyang hagupit sa kanilang kapatid ni Luisa ay nakuha na ng video ni Malu. Tiniis niyang panoorin iyon para makakuha siya ng ebidensya at nang maipakulong ang babae. Ang asawa namang si Henry ay agad may tinawagang kaibigang pulis at pinapunta roon. Maging ang tiyuhin noon na kapitan ng barangay ay pinapunta rin. Noong matapos sa pagpaparusa ay nihingal si Aling Vicky na lumapit sa pintuan upang buksan iyon. Kailangan niyang sumagap ng hangin dahil naninikip ang kanyang dibdib. Para siyang nagja-jogging ng malayo pero pagkabukas niya lang ng pintuan ay isang solidong sampal ang kanyang natanggap mula sa isang hindi kilalang babae. Nakakita siya ng 12-12 between bago siya mapasubsob papasok. Sinakyan pa siya ni Aling Malu at pinagsusuntok sa katawan at sikmura. "Sino kang babae ka? Bakit ka ba nananakit?" Angal niya kahit pikit ang mata dahil sa tuloy-tuloy na pagsuntok at sampal sa kanya noong babae. "Ako lang si Malu. Tiyahin ng mga batang kinakastigo mo. Sa kulungan ng baksak mo ngayon. Dahil kuwang-kuwa sa video lahat ng ginagawa mo." Matapos magsawa si Aling Malu sa pananakit sa babaeng si Aling Vicky, ay agad na siyang lumabas ng bahay. Sinabi niya sa mga bata na manatili lang muna kung saan sila pinaluhod ni Vicky. Pagkalingon niya sa labas ng bahay ay paparating na ang isang mobile patrol ng pulis at isang multi-cab na service naman ng barangay. May mga kasamang babaeng pulis ang mga rumispende at sila na ang nag-asikaso sa tatlong magkapatid. Saktong dumating rin si Mang Celso na ama ni Luisa. Lasing iyon at amoy ay ipinagbabawal na halaman. Nagwala pa iyon dahil ano raw ang ginagawa ng mga pulis. Bakit pinusasan ang darling niya at naroon nakaupo sa police mobile? Noong maamoy siya ng mga pulis na amoy ipinagbabawal na dahon, ay agad na rin siyang pinusasan at dinala sa presinto. Kinabukasan ay nagsampa ng formal na reklamo si Aling Malu laban sa tatay at madrasta ni na Luisa. Ayon din sa desisyon ng DSWD, si Aling Malu ay ang siyang magiging legal guardian ng magkakapatid dahil kapatid nga ito ng nanay nila Luisa. Patong-patong na kaso naman ang naisampa laban sa magdarling na sina Celso at Vicky. At sa nakikita ng mga abogadong may hawak, mukhang mabubulok sa bilangguan ang dalawa. Makalipas ang isang linggo ay tumulak na sa Maynila sina Aling Malu at Mang Henry. Kasama na nila ang magkakapatid na sina Luisa, Elmo at Sandro. Pagkarating ng Maynila ay pinagpahinga lang muna ng 3 araw si Luisa bago dinala ni Mang Henry sa kaibigan niyang si Sir Robert. Isang mayamang negosyante na taga roon lang din sa subdivision na tinitira nila. "Sir Robert, ito nga pala si Luisa, pamangkin ko. Yung sinasabi ko sa'yo na naghahanap ng mapapangasawa. Namatay na kasi ang nanay nila. Ang tatay naman nila ay nag-asawa na ng iba at pinabayaan na sila. Kaya walang ibang makakatulong sa mga kapatid niya, kundi siya lang. Kaya gusto niyang mag-asawa na at dapat kasama sa bahay ang mga kapatid niya. Mga bata pa ang dalawang iyon. Isang 10 years old at isang 7 years old." Sabi naman noong lalaking si Robert, Henry, pwede mo bang iwan na muna rito si Luisa? Gusto ko rin muna siyang makausap tungkol sa plano niya para makilala ko siya at makilala niya rin ako." Sabi naman ni Mang Henry, "Paano, Luisa? Iwan muna kita rito. 2 kanto lang naman ang layo ng bahay natin, di ba? Kaya mo nang umuwi." "Opo, Tito Henry, tatandaan ko po." "Okay, sige. Bahala na kayo dyan, Sir Robert."